Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa lamang ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nararanasan natin ang pag-aaway at hindi pagkakasundo sa mga grupo. Kahit na mga grupo sa simbahan at kahit na rin sa ating pamilya. Madalas dinadahilan natin ang hindi pagkakasundo at ang pag-aaway ay dahil sa magkaiba tayo. Hindi pareho ang ating edad. Kaya iba ang ating pananaw. Iba ang ugali natin. Iba ang hilig natin. Iba ang kaibigan natin. Iba ang gusto nating gawin. Totoong magkaiba tayo at hindi lang ito ang papansinin natin. Ay talagang mahirap magkasundo. Pero sa simbahan, wag lang natin pansinin ang pagkakaiba natin. Marami rin tayong pinagkakaisahan. At nagkakaisa tayo sa lalong mahalagang bagay. Kaya may higit na dahilan na tayo magkaroon ng kapayapaan. Sinulat ni San Pablo sa pagbasa natin ngayon, ang pinagkakaisahan natin, nabibilang tayo sa iisang katawan ni Kristo. Nasa atin ang iisang Espiritu Santo. May iisang Panginoon tayong pinaglilingkuran. Iisa lang ang ating pananampalataya. Isa lang ang binyag natin. Nanggaling tayo sa iisang Ama at uuwi tayo sa iisang Ama. Maaari pa natin itong pahabain. Tinatanggap natin ang iisang Kristo. Pupunta tayo sa parehong langit. Hindi ba napakarami ang pinagkakaisahan natin? Alang-alang sa pagkakaisang ito, hindi ba's lalong dapat tayo magsikap na magkaisa? Huwag na natin masyadong pansinin ang pagkakaiba natin. Mas malalim ang pinagkakaisahan natin. Mahigpit na pakiusap ni Pablo sa mga Kristiyano. Siya ay nasa bilangguan noon. Sinulat niya ang liham na ito. Alang-alang sa kanyang pagkabilanggo, nakikiusap siya sa mga taga-Efeso at sa atin. Mamuhay tayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Dahil sa tayo ay tinawag ng Diyos, panatilihin natin ang katangian ng mga tinawag. Maging mapagkumbaba, mabait, matyaga, mapagkumahin, nagkakaisa. Hindi lang ang baptismal certificate
ang nagpapatunay na tayo ay tinawag ng Diyos. Hindi lang ang pagiging miyembro natin ng simbahan o ng anumang grupo sa simbahan. Hindi lang ang pagiging pare o madre ang nagpapakita na tinawag tayo. Tinawag tayo kaya maging mapagkumbaba, mabait, matyaga, mapagpaumanhin at magkaisa tayo. Sa pamamagitan namang ito, nagiging tapat tayo sa pagtawag ng Diyos sa atin na maging anak niya. Kaya tayo'y tagapagmana ng langit. Ang mga katangiang ito ang nagpapakita na iisa nga ang tumatawag sa atin at iisa ang tawag sa atin. Be what you are. Ito po dapat, Panginoon, ang pagsikapan namin. Ano ba ako? Ako'y anak ng Diyos. Kami ay makakapatid kay Kristo. Tulungan po ninyo ako na isabuhay kung sino talaga ako. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.